Ang pagpapatuloy ng ating kwento Kabanata 51 hanggang 55. Kumikinang ng mapaglarong liwanag ang mga mata ng nakatatanda. Plano niyang ipakita sa probinsya nung si Ion kung ano ang tunay na mandirigma at kung ano ang kayang gawin ng Dragon Ribtiger Bonefist. Habang nakikipag-usap ang nakatatanda kay Ion, nakaupo naman sa isang malaking bato ang dalagang nakaputi sa di kalayuan. Narinig niya ang buong usapan ng dalawa. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang guro ay sobrang tuso para ipalaban siya sa isang bata. 17 na siya, at bagaman may meridians siya na pumipigil sa paglilinis ng kanyang mga meridian, malayong malayo pa rin ang kalagayan niya kumpara kay Ion. Isa pa, likas siyang henyo, may pambihirang talino at mahusay na pangangatawan, kaya't hindi gaanong naapektuhan ang kanyang kultibasyon. Kahit ibaba pa niya ang kanyang lakas sa ikatlong antas ng Mortal Blood's Thunderous, malinaw na pambubuli na yon. Alam niya na nais lang talaga ng kanyang guro na asarin si Ion at magyabang sa harap ng isang taga-Cloud Wilderness. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis dahil ang isang kagalang-galang na Desolate Heaven Master ay gusto pang magyabang sa isang batang gutom mula sa Cloud Wilderness. Parang habang tumatanda, lalo pang nagiging bata ang ugali ng kanyang guro. At bukod pa roon, sinabi pa nito ng mga salitang parang biro. Mga katulad ng, binigay sa akin ang Dragon Ribtiger Bonefist para pahapyaw ko lang tingnan. Pinapractice ko rin ng mababa pa sa kalahating buwan. Hindi ko naman pinaghirapan, kaya dapat may konting resulta lang. Puno ng kalokohan ang mga salitang iyon. Ano ba talaga? Tiningnan ni Lin Sintong ang kanyang guro na tila walang magawa at nagsabi. Guro, kahit hindi ako nakatuon sa Dragon Ribtiger Bonefist, nakapag-ensayo na ako nito, halos kalahating taon mula nang makarating tayo sa Tai at Divine Kingdom, 1 taon na ang nakararaan. Sa loob ng kalahating taong iyon, bukod sa Fairy Maiden Heart Sutra, sineryoso ko rin ang Dragon Ribtiger Bonefist. Hindi ako basta-basta lang nag-practice ng mababa sa kalahating buwan, at lalong hindi ko lang pinalampas ng walang sipag, gaya ng sabi mo. Binibigyang diin ni Lin Sintong ang mga salitang ikalahating taon at seryoso, kaya't lantad na lantad ang kasinungalingan ng nakatatanda. Lagi siyang seryosong babae at maingat sa lahat ng ginagawa, kaya't hindi niya pinabayaan kahit ang isang kasanayang sekundaryo tulad ng Dragon Ribtiger Bonefist. Sa puntong iyon, kahit gaano kakapal ang mukha ng matanda, namula pa rin ito at napilitang umubo ng pa-awkward habang tumatawa. O ganun ba? Kalahating taon na pala. Lai, tumatanda na talaga ako. Ang bilis ng panahon at palpak na ang memorya ko. Akala ko'y kalahating buwan lang eh. Napapailing si Ion sa narinig. May kasabihan niya, habang mas makapal ang mukha, mas hindi matatalo. Mantakin mong ang kalahating taon ay inakala niyang 10 araw lang. Kung ganun ang memorya niya, paano pa siya nakakaalala kung paano lumakad gamit ang paa o kumain gamit ang bibig? Okay na, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ikaw na yan, sabi mong nag-practice ka ng Dragon Ribtiger Bonefist, ipakita mo sa amin. Kapag nakatagal ka ng 10 segundo, maniniwala akong may alam ka nga. At bibigyan kita ng himalang gamot. Agad niyang binago ang usapan. Kahit na-booking ang kanyang pagbibida-bida, sobrang kapal ng mukha niya, kaya mabilis din siyang nakarecover na para bang walang nangyari. Hindi niya inisip na kakayanin ni Ion si Lin Sintong, kahit napigilan pa nito ang sarili sa antas ng Thunderous Realm. Para sa kanya, hindi aabot ng 10 segundo ang binatilyo. Ang laban na ito ay tungkol sa tunay na kakayahan, mga teknik sa kultibasyon, pakikipaglaban, at karanasan. Hindi ito matatakpan ng tsamba o ng paggamit ng kayamanang nagpalakas sa katawan. Magaling! Wala akong gaanong talento, kaya't umaasa akong makakakuha ng payo mula kay Ate Fairy. Sana ay bigyan mo ako ng patnubay. Huminga ng malalim si Ion. Ito ang una niyang pagkakataon na makipag-sparring sa isang dalubhasa. Sa isip niya, para lang itong ehersisyo matapos ang masaganang pagkain. Pero alam din niya na napakalakas ng kanyang kalaban. At nakakagulat, kahit batid niyang napakalakas ng kalaban niya, puno pa rin ng pananabik at kasiyahan ang kanyang puso. Ipinanganak ba talaga siyang maging mandirigma? Kung gusto mo, sige, bumaba si Lin Sintong mula sa malaking bato, at pumagaspas ang kanyang kasuotan sa hangin. Lumapat ang kanyang mga paa ng marahan sa lupa, gaya ng isang paru-paro. Wala man lang alikabok na gumalaw. Ako si Lin Sintong, pakilala niya habang naglalakad papalapit kay Ion. Ion, sagot naman ng binata, para hindi na siya muling tawagin ng matandang si ano.
Pumuwesto si Iyon sa isang maluwag na bahagi, mga sandaang talampakan ang pagitan nila ni Lin Sintong, at humarap sa kanya. Sa paligid, luntiang kabundukan na puno ng sinaunang mga pino ang humahampas sa hangin. Hindi kalayuan, naroon ang mga kakaibang bato at ang isang talon na libong talampakan ang taas. Ang pilak na tubig na bumabagsak ay nagdudulot ng bahagyang pagyanig sa lupa. Ito ang kauna-unahang laban ni Iyon mula nang dumating siya sa mundong ito. At ito rin ang una niyang laban simula nang magsimula siyang mag-aral ng martial arts. At ang kanyang kalaban ay isang tila diwata, mahina at marupok ang anyo, ngunit nang nakatayo siya sa gitna ng kabundukan, isang salita lang ang pumasok sa isip ni Iyon, tahimik na parang birhen, ngunit gumagalaw na parang kunehong tumatakbo. Tahimik man ang itsura at ugali ng dalaga, hindi nagbalak si Iyon na magpakita ng awa. Alam niyang wala siyang karapatang magpakitang awa. Nakatalikod ang mga kamay ni Lin Sintong habang pumapagaspas ang palda niya sa hangin. Malamig ang kanyang tinig, ibababa ko ang aking lakas sa ikatlong antas ng mortal blood. Mauna ka na! Mapagpakumbaba si Lin Sintong, ngunit pinahid ni Iyon ang tuyo niyang labi at sinabing, mga babae muna. Mas mabuti nang ikaw ang mauna. Hindi dahil sa pagiging maginoo, kundi dahil wala pa siyang karanasan sa laban. Hindi niya alam ang tamang galawan ng mga dalubhasa. Kaya't mas mabuting hintayin muna niyang makita ang kilos ng dalaga para hindi siya mapahiya, lalo na't naroon ang matanda na baka pagtawanan siya. Plano niyang obserbahan muna si Lin Sintong para makakuha ng kumpiyansa. Kapag nakita na niya, maaari niyang gayahin, kahit parang pusa lang na ginagaya ang tigre. Kung ganon, gagalaw na ako. Mag-ingat ka. At bigla ngang kumilos si Lin Sintong. Parang isang kidlat na puti ang kanyang katawan, mabilis na umabante, at inatake ng palad ang dibdib ni Iyon. Hush! Isang malinaw na tunog ang lumabas mula sa katawan ni Lin Sintong. Tunog ito ng mga butong pinatatag gamit ang Dragon Rib Tiger Bone Fist. Hindi ito tunog ng kulob mula sa langit, kundi ng tunog mula sa kanyang pagtalon. Isang tunog na kaakit-akit at nakabibighani. Biglang lumiliit ang mga mata ni Iyon. Napakabilis ng dalagang nakaputi. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa harap ng binata mula sa layo na sandaang talampakan. Ang limang mapuputing daliri ng kanyang palad ay mukhang mga matatalas na espada sa paningin ni Iyon. Dahil sa lapit, kitang-kita pa niya ang pinong guhit sa mga daliri ng dalaga. Akala ni Iyon ay wala na siyang paraan para makatakas, ngunit biglang naging kalmado ang kanyang isip. Para bang bumagal ang paligid. Nagsara ang kanyang conception at governor vessels para bumuo ng isang cycle. Luminaw ang kanyang isipan, tumalas ang pandama, at naging 10 beses na mas mabilis ang kanyang reaksyon. Sa kisap matang iyon, sumagi sa isip niya ang galaw na Dragon Dancing the Nine Heavens mula sa Dragon Rib Tiger Bone Fist. Kasabay ng isang malakas na sigaw, tumalon siya paitaas gaya ng isang lumilipad na dragon. Sa likuran niya, tila saksi ang libong talampakang talon sa kanyang pag-angat. Katsa! Nabasag ang batong kinatatayuan ni Iyon sa hampas ni Lin Sintong. Nagliparan ang mga pira-pirasong bato. Grabe! Nanlaki ang mga mata ni Iyon. Ang matibay na batong itim na bakal ay hindi nakayanan ang isang hampas ng dalaga. Nakakagulat na ang mga marurupok na kamay ay kayang magdurog ng bato ng ganoon kadali. Ha! Nabigla ang nakatatanda nang makita si Iyon na parang ibong tumalon at nakaiwas. Magaling ang reaksyon ng batang ito. Hindi ko inakalang tatagal pa siya ng isang round. Pero ngayong naiwasan niya ang una, imposibleng makaiwas pa siya sa pangalawa. Nasa ere siya, wala siyang matatakbuhan. 3 segundo pa lang ang lumipas, at may 7 pa siyang natitira. Mukhang tapos na agad ang laban bago pa umabot ng 10 segundo. Mataas sa kalangitan, humahampas ang hangin. Ramdam ni Iyon ang malamig na dampi ng tubig mula sa malayong talon na humahaplos sa kanyang mukha. Nakatalon ako ng ganoon kataas. Walang duda, wala siyang karanasan sa pakikipaglaban. Simula nang dumaan siya sa tempered body, labis ang naging lakas at tibay ng kanyang katawan. Ngunit hindi pa niya ito nasusubukan bago niya nakilala si Lin Sintong at ang matanda. Sa sandaling iyon, bahagyang itinukod ni Lin Sintong ang kanyang paa sa lupa, at tulad ng isang ibong langay-langayan, pumailan lang siya paitaas. Sa harap ng dumarating na Lin Sintong, nanatiling kalmado si Iyon. Di namamalayan, kumilos ang malamig na purple crystal sa kanyang dibdib at naglabas ng enerhiya sa buong katawan niya. Mula sa kanyang paningin, tila bumagal ang lahat.
Ang hangin na humahampas ay waribang nagbibigay sa kanya ng kaalaman tungkol sa kalaban. Pinisil niya ang kanyang kamao, inangkin ang bigat ng grabidad at bumulusok pababa. Sa sandaling iyon, sumiklab ang nakatagong lakas ni Iyon. Sa tulong ng kanyang bukas na mga meridian at pinanday na katawan, ang kanyang anyo ay tila isang bulkan na biglang sumabog. Mula sa itaas, sumugod ang mabagsik na Fierce Tiger Descends the Mountain. Isang malakas na umbol ang binitiwan ni Iyon, hindi tunog ng tao, kundi ang dagundong ng isang tigre na kayang magpatakot sa lahat ng mabangis na hayop. Hindi na siya umilag sapagkat imposible nang umiwas habang nasa ere. Bigla niyang iniunat ang mga braso, gumawa ng posisyong parang kuko ng tigre, at sumalpok diretsyo sa mga palad ni Lin Sintong. Dati na niyang ginamit ang Fierce Tiger Descends the Mountain ng Dragon Rib Tiger Bone Fist upang basagin ang batong itim na bakal. Ngunit ngayong araw, ito ay nakalaan upang hawakan ang mapuputing kamay ni Lin Sintong. Ngunit ang mga kamay ng dalaga ay higit pang nakakatakot, kayang durugin ang mga bato na parang tofu. Nakita ni Lin Sintong ang pabagsak na si Iyon at hindi napigilang mamangha. Talaga bang naglakas loob siyang salubungin ako ng harapan? Ang tapang ng isang bagong silang naguya, hindi natatakot sa tigre. Hoy, alagad! Huwag mo siyang saktaan, sigaw ng matanda. O sige, pwede mo naman siyang pilayan, pero kapag napa-ospital yan, tayo pa ang magbabayad ng bill. Ngunit nalunod na ang kanyang sigaw sa malakas na tunog ng kanilang banggaan sa ere. Boom! Isang malakas na dagundong ang umalingaw at kumalat ang alon ng enerhiya. Ramdam ni Iyon ang napakalakas na puwersang dumagsa sa kanyang katawan, nagpabaligtad sa kanyang laman loob. Samantala, si Lin Sintong ay pinaikot ng alon ng enerhiya, ngunit sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga palad, nakaramdam siya ng kakaibang init mula sa mga kamay ni Iyon na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ito halata, ngunit tahimik itong pumasok sa kanyang sirang meridian bago naglaho. Naramdaman niyang may bahagyang pagbabagong naganap, ngunit tila ilusyon lamang ba yon? Bago pa siya makapag-isip, namataan niyang si Iyon na tinamaan ng mabigat niyang atake ay hindi lamang ligtas, kundi nagawang patatagin pa ang katawan habang paurong. Bagsak paurong, tumama si Iyon sa talon. Peng! Tila isang karpa, sumisid siya sa tubig at lumapag sa madulas na batong nasa likod ng talon. Sa kabila ng bagsik ng lagaslas mula sa napakataas na talon, nakatindig siya ng matatag. Yumuko sandali, saka muling tumulak pataas. Itinaas niya ang ulo, at mula sa likod ng puting tabing ng tubig, kumislap ang kanyang mga mata na tila dalawang matalim na espada na nakatutok kay Lin Sintong. Ha! Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Kaya niyang saluhin ang atake ko nang hindi nasasaktan. Isang batang nasa Meridian's realm lang, may ganitong katawan. Imposible, muntik nang matisod ang matanda. Pinahina na nga ni Lin Sintong ang kanyang lakas, pero hindi pa rin iyon dapat kayanin ng isang tulad ni Iyon. Ngunit bago pa siya makapagnilay, muling sumugod si Iyon mula sa bato. Splash! Bumulusok siya, tinatahak ang bagsik ng talon. Ginamit niya ang agos nito upang dagdagan pa ang bilis ng kanyang pagsalakay. Mula sa malayo, si Iyon na nakasuot ng telang linen ay tila isang dragon sa tubig na sumasayaw. Boom! Sa sandaling iyon, umalinggaw mula sa kanyang katawan ang dagundong ng kulog, thunder occurring in the nine clouds. Lumiko siya sa ere, itinupi ang katawan na parang busog, sabay hataw ng kamao na tulad ng isang palasong pinakawalan. Peng! Isang tunog na tumagos sa pandinig ng lahat ang narinig. Buong lakas at momentum ni Iyon ay nakonsentra sa suntok na iyon, nagpaalpas ng ulap at hamog na tila alon ng karagatan ang rumaragasa. Namangha si Lin Sintong. Ganito kalakas ang batang ito. Ang tunog ng kanyang buto at litid, galing ba lahat iyon sa katawan niya mismo? Bago pa siya makareact, nasa harap na niya si Iyon. Ramdam niya ang malakas na hangin mula sa kamao ng binata, isang antas na maituturing na sukdulan ng Meridian's realm. Sa kisap mata, sumalakay din siya. Bagaman nasa ikatlong antas lamang ng mortal blood, isang baitang mas mababa kaysa kay Iyon, ginamit niya ang kanyang pangunahing teknik, Fairy Maiden Heart Sutra. Ang kanyang mga kamay ay parang lotus na marahang lumipad, banayad ngunit may mahiwagang kapangyarihan. Lubos itong kabaligtaran ng mabagsik na Dragon Rib Tiger Bone Fist. Lakas laban sa lambot. Muling nagtagpo ang kanilang mga kamao. Sa halip na mabali ang daliri laban sa kamao, kabaligtaran ang nangyari. Ang pagsalpok ay tila martilyo sa isang pader na gawa sa hangin, bumigay, ngunit tinanggap ang hampas. Boom!
Sumabog ang enerhiya sa huling sandali. Napaatras ng 3 hakbang si Lin Sintong, habang si Iyon naman ay napatalsik ng mahigit 100 talampakan. Wasak ang kanyang kasuotan, at ramdam niya ang pag-ikot ng dugo sa kanyang dibdib, namumula ang mukha. Boom! Tumama siya sa isang malaking bato. Masakit ang buong katawan, tila nagpalit-palitan ang ayos ng kanyang mga laman loob, at puro bituin ang nakita niya. Napakalakas. Namangha siya. Pinahina na nga ng dalaga ang sarili sa antas na mas mababa pa sa kanya, ngunit ganoon pa rin ang naging agwat nila. Buong lakas at taktika na ang kanyang ginamit, ngunit isang mabilis na galaw lamang ang tugon ng kalaban at nagawa nitong durugin siya. Sa resulta, siya ay sugatan at paurong, samantalang si Lin Sintong ay bahagya lamang umatras. Napakadelikado ng babaeng ito. Ngunit higit pa ang pagkagulat ni Lin Sintong. Tinitigan niya si Iyon na may halong pagtataka at pagkalito bago tuluyang nagsabi. Sa laban na ito ako ang natalo. Pinilit ni Iyon na tumayo. Inayos niya ang kanyang punit-punit na damit at mumiti ng mapait. Ate Diwata, huwag mo na akong asarin pa. Malinaw na ako ang natalo. Ibinigay ko na ang lahat ng lakas ko sa huling atake, pero nasabayan mo pa ako sa pinakakritikal na sandali at itinapon palayo. Halata kung sino ang natalo. Tanggap ni Iyon ang pagkatalo niya, ngunit umiling ang dalaga. Mas mataas ang antas ko kaysa sayo, kaya hindi patas ang laban, kahit pigilan ko pa. Sa simula, napagkasunduan nating gamitin ko ang Dragon Rib Tiger Bone Fist, pero sa huli, napilitan akong gamitin ang Fairy Maiden Heart Sutra dahil sayo. Tapat si Lin Sintong. Dahil sa paglabag niya sa napagkasunduan, natural na siya ang natalo. Ngunit hindi na ipaliwanag ni Lin Sintong kay Iyon kung bakit siya nabulabog sa gitna ng labanan. Nang unang magsalpukan ang kanilang kamao, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na pumasok sa kanyang katawan at lalo pang lumusot iyon sa kanyang sirangin meridians. Subalit, nang muling magtagpo ang kanilang mga atake, hindi na niya muling naramdaman ang enerhiyang iyon. Hindi rin siya sigurado kung guni-guni lamang iyon. Kung hindi lang siya napatigil dahil sa unang salpukan, hindi sana siya napilitang gumamit ng Fairy Maiden Heart Sutra. Nagulat si Iyon sa sinabi ni Lin Sintong. Talagang kakaiba ang dalagang ito. Ang isang dalubhasa tulad niya ay karaniwang ipinagmamalaki bilang anak ng langit, at hinding-hindi aamin na natalo sa isang batang galing lamang sa malawak na ilang. Ngunit ang dalagang ito, kusa pang umamin ng pagkatalo, kahit sa pananaw ni Iyon ay hindi naman talaga siya ang natalo. Ibinaling niya ang tingin sa matandang nakamasid. Nakita niyang hinihila nito ang balbas na may mukhang nakakunot sa inis. Ano tinitingnan mo, singhan ng matandang mataba na labis na naguguluhan? Paano naging ganito kalakas ang isang hamak na bata mula sa Cloud Wilderness? Sa ganitong kapangyarihan sa Meridian's Realm, hindi siya maituturing na mahina kahit ihambing pa sa mga anak ng malalaking angkan. At kahit patago lamang niyang pinag-aralan ang Dragon Rib Tiger Bone Fist, nagawa niyang ipakita ang tendons like bowstrings, thunderous bone, halos nakamit na ang pinakadiwa ng teknik. Anong kalokohan to, galit na usal ng matanda. Kanina pa niya sinabing matatalo si Iyon sa loob ng 10 segundo. Pero ngayon, lumipas na ang oras, at mismong si Lin Sintong pa ang umamin ng pagkatalo. Hindi. Kami ang panalo. Panalo kami, halos mabaliw sa inis ang matanda. Mali ba ang tansya niya? Ang batang ito ay may karaniwang pangangatawan lang, at gamit lang ang kung anong hiyas kaya nakarating sa antas ng tempered body. Pero paano niya nagawang hasain ang teknik hanggang sa ganitong antas? Siguro dahil sa pambihirang talino't pag-unawa. Sa mundo ng martial cultivation, bukod sa katawan, napakahalaga ng sea perceptivity, ang talino at lalim ng pangunawa. Kahit may matibay na katawan, kung mababa ang talino sa pag-unawa, hindi rin makakaakyat sa matataas na antas. May mga bagay kasi na hindi kayang ituro, kailangan sariling masumpungan, lalo na ang mga bottleneck. Sa bagay na ito, hindi hamak na hindi kulang si Iyon. Sa mundo niya sa lupa, mahusay siya sa pag-aaral at maaga pang nahasa ang talino. Hindi siya maihahambing sa mga batang mahirap mula sa ilang. At ngayong naglakbay pa siya patungo sa mundong ito, parang dalawa na ang kanyang buhay, kaya mas tumibay ang kanyang kaluluwa. Dagdag pa rito, nasa kanya ang lilang kristal sa kanyang puso, na palagi ang nagpapalakas at nag-aalaga sa kanyang diwa. Kaya nang pag-aralan niya ang Dragon Rib Tiger Bone Fist, nakapagdagdag pa siya ng sariling pag-unawa, na siyang nagbigay daan sa kanyang tagumpay.
Nang makita niya ang mukhang kulubot na parang buto ng peach ng matandang mataba, hindi na iwasang matawa si Iyon, ngunit itinago niya iyon, baka sumabog sa galit ang matanda. Sayo na ito. Mula sa interspatial wristband ni Lin Sintong, kinuha niya ang isang bagay at inihagis kay Iyon. Nahuli ni Iyon ang asul na liwanag at nakita niyang isang aklat ito. Ang takip ng aklat ay yari sa gintong seda, makapal at mataas ang kalidad. Nakasulat sa ibabaw ang 5 salita, Dragon Rib Tiger Bone Fist. Malakas at mabigat ang dating ng mga titik, ito ang orihinal na manual ng teknik. Hindi maitago ni Iyon ang tuwa. Matagal na niyang palihim na pinag-aralan ang teknik, ngunit gaya ng sabi ng matanda, maraming butas ang pagkatutong palihim. Sa kampo ng mga mandirigma, sadyang hindi itinuro ang kabuuan hanggang sa unang siyam na galaw lamang. Ngunit ngayon, dahil kay Lin Sintong, hawak na niya ang kumpletong manual. Hinaplos-haplos niya ang asul na aklat. May mahinang halimuyak itong kaakit-akit. Humph! Nang binuklat niya ang mga pahina, nakita niyang puno ito ng guhit ng mga posisyon at mga kasamang mantra. May mga dagdag na tala sa gilid na nakasulat sa ibang tinta, maganda ang sulat at may kakaibang aura. Malamang ay kay Lin Sintong mismo. Nanlaki ang mata ni Iyon. Kung ito ang mga personal na paliwanag ni Lin Sintong, na may ganitong antas ng pag-unawa sa martial arts, napakalaki ng halaga ng aklat. Para sa kanya, hindi lang ito inspirasyon, kundi isang biyaya. Diwata, sobra ang halaga ng librong ito. Hindi ko ito matatanggap. Ang mga tala dito ay sariling kaisipan mo. Ngunit tumugon si Lin Sintong, wala yon. Nasa isip ko na lahat ng tala. Nabasa ko na ito ng paulit-ulit sa loob ng kalahating taon, kaya wala na itong saysay sa akin. Pero sa iyo, baka magbigay ito ng inspirasyon. Dahil sa pagpupumilit ng dalaga, tinanggap ni Iyon ang aklat. Bagamat medyo nahihiya, alam niyang ito ay higit pa sa inspirasyon, isang pambihirang tulong para makabisado ang buong teknik. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumabat ang matanda. Bah! Kung gusto mo, tanggapin mo na lang. Tigilan mo ang pagpapakipot. Nabilaukan si Iyon. Talagang mapanlait ang matandang ito. Parang paghihiganti lang ang mga salita niya. Nakapagtataka kung paano sila nagkakasundo ni Lin Sintong, nakabaligtaran ng ugali niya. Wala nang usapan. Napatunayan mo na ang lakas mo. Aaminin ko na may alam ka nga sa Dragon Rib Tiger Bone Fist, sabi ng matanda habang hinihimas ang balbas, isang uri ng pagkilala sa lakas ni Iyon. At gaya ng sinabi ko noon, kung tatagal ka ng 10 segundo, bibigyan kita ng milagrosong gamot. Hindi ako bumabawi sa salitaan. Pagkasabi nito, dinukot niya mula sa singsing ang isang bagay. Hindi ito desolate bone o relic, kundi isang maitim, sunog na ulo. Pagkakita sa ulo, biglang nanikip ang mga mata ni Iyon. Ang ulo ay nababalutan ng pulang kaliskis, subalit may ilang bahagi na parang pinarumi o pinitikan ng itim. Mayroon itong 3 sungay na matatalas na parang espada, matutulis na pangil, at 2 mahahabang galamay. Hindi ito nakakadiri tingnan, bagkus may hatid pang ang uri ng karangalan. Kahit patay na, ang berde nitong mga mata ay tila may taglay pa ring malamig na pagnanasa sa pagpatay na nagpapakilabot. Ito ay Hindi mawari ni Iyon kung bakit bukod sa nakakatakot na aura ng kamatayan, nakaramdam din siya ng kakaibang pagkadismaya mula sa tingin ng halimaw. Ang tawag dyan ay Chilin Beast. Malamlam na tinig ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito mula sa matanda kundi kay Lin Sintong. Para kay Iyon, ang tinig ni Lin Sintong ay banayad at malambot, parang bulaklak ng perlas. Medyo natigilan siya at tumingin kay Lin Sintong. Simula nang magkita sila, bihira lang magsalita ang dalaga, maliban sa kanilang laban. Hindi pa niya ito nakitang sumabat sa usapan nila ng matanda. Sabi ni Lin Sintong, ang Chilin Beast ay isang desolate beast. Bagaman hindi mababa ang kalidad ng kanyang buto, mahina ito kumpara sa ibang desolate beasts. May kakaibang katangian ang Chilin Beasts. May ilan sa kanila na bigla na lang namamatay sa kasagsagan ng kanilang lakas. Oh! Nagulat si Iyon. Parang nagkakamatay. Nagpatuloy si Lin Sintong, sinasabi sa alamat na may dugong fire kilin ang Chilin Beasts. Kung masisindihan nila ang mga meridian sa kanilang katawan, maaari silang magbagong anyo at maging tunay na fire kilin sa gitna ng apoy. Ngunit ang mga kasalukuyang Chilin Beasts ay mga inapo na napakalayo na mula sa sinaunang fire kilin. Kahit pa may halong dugo, napakadalang nito.
Kaya't karamihan sa kanila ay nabubuhay lang ng normal ng ilang daang taon at saka namamatay dahil sa katandaan. Pero may ilang Chilean beasts na iba ang pananaw. Simula pa lang ng kapanganakan, naghahanap na sila at lumulunok ng iba't ibang bagay na may elemento ng apoy. Sinisimsim pa nila ang mismong apoy at iniipon ito hanggang sa mapuno ang kanilang katawan. Sa oras na hindi nakayanin, bigla silang sasabog bilang isang Chilean inferno. Sa apoy na yon, sinusubukan nilang muling gisingin ang dugong fire kilin ng kanilang mga ninuno. Ngunit isa lamang ang kahihinatnan nila, masunog hanggang kamatayan, at wala pang nakaligtas. May mga pagkakataon na iniisip kong alam na ng mga Chilean beasts na imposibleng magising ang dugo ng kanilang ninuno. Pero hindi pa rin sila nag-atubili. Sapagkat bagamat kaya nilang mamuhay ng mapayapa ng daang taon, mas pinipili nilang sindihan ang sarili nilang apoy sa kasibulan, kahit kapalit nito'y kamatayan. Habang nagsasalita si Lin Sintong, unti-unting naging mahina ang kanyang tinig. Matagal na niyang kilala ang Chilean beast. Sa kanyang puso, dama niyang siya mismo ay tulad ng Chilean beast. Isinilang na Mayin Meridians, hindi niya mabuwag ang sumpa. Para mabuo ang kanyang mga sirang ugat, kailangan niyang tularan ang Chilean beasts na nagsusumikap abutin ang dugong kilin. Napakahirap noon, parang pagsampa sa langit. At ang kapalit, sariling kapahamakan. Pipiliin ba niyang mabuhay gaya ng isang pangkaraniwang Chilean beast, humaba man ang buhay, mananatiling karaniwan? O magiging isa siya sa mga matapang na nilalang na susubukang lampasan ang sariling tadhana, kahit kapalit ay sariling buhay? Ngunit sa kanyang kalooban, may pasya na siyang ginawa. Tahimik si Iyon matapos marinig ang lahat. Ang mga Chilean beasts ay isinilang para hanapin ang apoy, upang gawing pagkain ang mga pinakamainit na bagay hanggang sa masunog sila. Alam man nilang walang tsansa, hinahabol pa rin nila ang kumikislap na pangarap kahit kapalit ay buhay. Sapagkat hindi sila handang manatiling mahina. Sa isang paungusap, ayaw maging pangkaraniwan. Ayaw maging pangkaraniwan. Ganoon din si Iyon. Ngunit hindi niya alam na ang mahina at marupok na si Lin Sintong sa kanyang harapan ay may parehong damdamin. Ginoo, bigla niyang tanong, ginamit niyo po ba ang Chilean beast para hikayatin ang kabataan, o para balaan na huwag magpakalabis sa paghangad ng imposible? Umungol ang matanda, ang dami mong iniisip. Anong silbi ng paghihikayat kung ganyan ang katawan mo? Ang kaya ko lang sabihin, huwag kang maging kampante. Sa mundong ito, napakaraming nagmamasid sa martial arts. At marami na ring nagpakalunod sa sariling pagnanais hanggang tuluyang mapahamak. Para lang makakuha ng karagdagang yaman, pumapasok sila sa kabubatan ng mag-isa, hindi kilala ang sariling kakayanan, at sa huli, kinakain lamang ng mga halimaw. Bagaman mabangis ang dila ng matanda, dama ni Iyon na may sinserong payo ito. Kaya't buong pagpapakumbaba niyang sinagot, maraming salamat sa aral. Nakakatuwa. Napangiti ang matanda sa kanyang saloobin. Ang librong iniwan sa iyo ni Sintong ay napakahalaga para sa iyo. Basahin mo itong mabuti. Kahit mahina ang katawan mo, may talino ka naman. Ang Dragon Rib Tiger Bone Fist mo ay pwede na, pero kung babasahin mo ang aklat ni Sintong, tiyak lalakas ka. Bagaman parang minamaliit siya ng mga salita ng matanda, alam ni Iyon na yon ay anyo ng paghikayat, kaya't tinanggap niya ito ng may galang. Sayang. Umiling ang matanda at binago ang usapan. Alam mo ba, kung ibebenta mo ang aklat na may tala ni Sintong sa mga sinaunang angkan, hindi ko alam kung ilang batang Panginoo ang mag-aagawan para dito. Para sa kanila, si Sintong ay guro, mariing putol ni Lin Sintong, halatang nainis. Totoo, pinag-agawan siya ng mga anak ng mahahalagang pamilya. Kung hindi lang siya kinuha ng kanyang guro bilang alagad, matagal na sana siyang ipinasangla sa kasal. Pagkat ang mga pamilya ay mapagkalkula, lahat ng bagay ay para sa kapakinabangan. Hayaan na, hayaan na. Itinaas ng matanda ang kamay at muling iniba ang usapan. Hoy, bata! Ang ulo ng Chilean beast na ito, iyon na. May kakaibang katangian ito. Pag namatay, dahan-dahang lumalabas ang yuan ki mula sa katawan nito, at maaaring tumagal ng 10 taon. Kung itatago mo ng maayos, maaari mo pa ring masipsip ang yuan ki kahit hindi mo ito pinipino. Nakadepende sa iyo kung gaano karami ang makukuha mo. Sa isip ng matanda, hindi pa kayang pinuhin ni Iyon ang mga desolate bone, at masyado pa siyang mahina para tunawin ang ulo ng Chilean beast. Ang pinakamainam ay hayaang kusang lumabas ang enerhiya at saka dahan-dahang sipsipin.
Ngunit napakabagal ng pamamaraang ito, hindi ito papayag ang mga anak ng malalaking angkan. Bata, kahit sinabi ko na sayo, hula ko balang araw pupunta ka pa rin sa malawak na kabubatan para mag-ensayo. Sige na. Bibigyan kita ng proteksyong agimat. Kapag narating mo ang tuktok ng key gatherer, kusa itong mag-aaktibo. Maililigtas ka nito ng isang beses. At kung sakaling magkita tayong muli at hindi mo pa ito nagagamit, maaari mo itong ibalik bilang regalo. Ha? Bakit ka ganyan tumingin? Tanong ng matanda nang mapansin ang tingin ni Iyon na puno ng pag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Iyon, magbibigay ng benepisyo ang matanda. Para bang sumikat ang araw mula sa kanluran. Pero kung talagang may ibibigay ito, mapagkakatiwalaan ba? Habang nag-iisip pa si Iyon, nakita niyang inilabas ng matanda ang isang gusot at luma ng dilaw na papel. Ang papel na iyon ay kahawig ng mga ginagamit noong dekada 80 sa China, yaong madalas gamitin ng mga taga-baryo bilang papel sa kubeta. Ngunit ang talismang ito ay mas lumapa at mas kaawa-awang tingnan kaysa sa ganoong papel. Malayo ang kalidad ng papel na ito kung ikukumpara sa papel ng Dragon Rib Tiger Bone Fist na ibinigay sa kanya ni Lin Sintong. Sa ilalim ng nagtatanong na tingin ni Iyon, isinubo ng matanda ang kanyang daliri, dinilaan ito, at ginamit bilang panulat upang gumuhit sa talisman gamit ang sariling laway. Taps na! Inabot ng matanda ang papel kay Iyon at sinabi, ingatang mabuti yan. Ang talisman ko ay napakahalaga, kaya maswerte ka. Aba! Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi mo kailangang maluha sa pasasalamat. Walang masabi si Iyon at tinanggap ang papel. Basa ito ng laway at mukhang tuyo na rin agad. Naningilo ang kanyang mukha. Kahit walang duda sa lakas ng matanda, natatakot siyang baka niloloko lang siya nito. Buhay niya ang nakataya sa papel na ito. Isipin na lang, kung sa oras na muntik na siyang mapatay ng isang halimaw, ilalabas niya ang talisman at walang mangyari. Napaka-perpektong eksena ng kamatayan. Hindi na magawang isipin ni Iyon ang susunod. Baka pa nga ang mga halimaw na may katalinuhan ay isipin na nagpakita siya ng kabutihan, iniwanan sila ng papel sa kubeta. Pagkatapos nilang kainin at tunawin si Iyon, maaari pa nilang gamitin ang papel para magpunas ng puwit. Bueno, naibigay ko na ang dapat ibigay. Bilisan mo na at magluto ka para sa akin. Malakas na inilabas ng matandang mataba ang sangkaterbang kaserola at kawali mula sa kanyang singsing at inilapag ng maingay sa harapan. Napabuntong hininga si Iyon. Tunay nga, kapag mataas ang katayuan ng isang tao, kaya niyang gawin ang kahit ano. Mayroon pa itong imbakan sa singsing, at kahit naglalakbay dala-dala niya ang 7 o 8 kawali. Hindi muna nagmadali si Iyon na gawin ang salt-baked chicken. Sa halip, magalang niyang tinanong, maaari ko bang malaman ang pangalan ng kagalang-galang na nakatatanda? Sa kabila ng pagkakakilala at mga kabutihang natanggap niya, hindi pa rin niya alam ang pangalan ng matanda. Hehe, ang pangalan ko, huminto ang matanda na tila nagbabalik tanaw, matagal na rin mula nang may tumawag sa akin. Dahil gusto mong malaman, bibigyan kita ng tatak. Pagkasabi noon, bigla niyang inilabas mula sa singsing ang parang pananda at itinak sa papel. Kumislap ang papel at nag-iwan ng pulang marka. 2 salita ang nakasulat, Sujay. Sujay, napaisip si Iyon. Kakaiba ang pangalang ito. Ang Jay ay nangangahulugan ng sakuna o kapahamakan. Karaniwan, ang mga magulang ay pumipili ng maswerteng pangalan para sa anak, bihirang-bihira nilang gamitin ang salitang Jay. Ang kabutihan niyo ngayong araw ay hindi ko malilimutan. Tapat ang tinig ni Iyon. Alam niyang kahit matalim ang dila ni matandang Su, sakim at kuripot, tinulungan pa rin siya nito. At tiyak na hindi lang dahil sa ilang lutong salt-baked chicken. Nagpaalam na si Iyon. Bago tuluyang maghiwalay, isinulat niya para kay matandang Su ang resipi ng salt-baked chicken at ilang lutuin na gumagamit ng alak. Sa galing ng ibang kusinero, magagawa rin nilang sundan ang resipi at maluto ito para sa matanda. Ito lamang ang tanging paraan para masuklian ang kabutihan. Bilang tugon, nagbigay din si matandang Su ng ilang sangkap kay Iyon. Mahirap ang buhay sa kabubatan, kaya malaking tulong iyon. At ganoon nga. Nang papalubog na ang araw, nagpatuloy sina matandang Su at Lin Sintong sa kanilang paglalakbay. Paglingon nila, wala na si Iyon, tanging naglalagablab na ulap sa langit ang naiwan. Guro, mataas po ba ang tingin niyo sa kanya? Tanong ni Lin Sintong. Matapos magluto ni Iyon, nakipag-sparring siya rito ng kaunti.
Ngunit ang kakaibang pakiramdam sa kanyang tuyong meridian ay hindi na muling nangyari, bagay na ikinadismaya niya. Malamang, guni-guni lang iyon. Umiling si Matandang Su. Hindi ko siya tinitignang mataas. Mas tama sigurong sabihin na appreciate ko siya. Nakakagulat ang pakiramdam ko sa kanya at maswerte rin siya. Pero hindi ko makita ang paraan para ayusin ang kahinaan niya, ang mahina niyang katawan. Kung nanaisin niyang magtagumpay sa mas mataas na antas, kakailanganin niya ng napakaraming yaman. Napakahirap niyon. Sa mundong ito, napakaraming nangangarap maging mandirigma, gaya ng buhangin sa 5 ilog ng Ganges, ngunit ilan lang ang tunay na nagtatagumpay. Baka may himala sa mundong ito, bulong ni Lin Sintong. Parang kay iyon nakatuon ang salita, pero para rin iyon sa sarili niya. Napatigil si Matandang Su. Ngunit nanahimik na lamang. Himala. Isa siyang Desolate Heaven Master, at napakahigpit niya sa pagpili ng alagad. Nais niya ng taong may pambihirang katawan at talento sa Desolate Heaven technique. Mahirap makahanap ng ganoon. Daang taon siyang naghanap, sinuri ang libu-libong anak ng mga makapangyarihang angkan bago tinanggap si Lin Sintong. At bagaman napakagaling ng alagad niya, isinumpa ito ng Yin Meridians, isang malaking kabalintunaan na pumipigil sa kanyang potensyal. Nakakatawang malupit na biro ng tadhana. Halika na baka hindi na natin siya muling makita. Hindi rin tayo magtatagal sa Taya Divine Kingdom. At kapag nakaalis na tayo roon, malamang hindi pa rin siya makalalabas ng Cloud Wilderness. At kung makalabas man siya, malabo pa ring makatawid sa buong Taya Divine Kingdom. Napakalaki niyon. May bahid ng panghihinayang si Matandang Su. Mataas ang pangarap ng binata, pero mali ang lugar kung saan siya isinilang, at kulang ang kanyang katawan para sa martial arts. Nakalulungkot. Hinding-hindi na. Natulala si Lin Sintong. Bigla niyang naalala ang kakaibang pakiramdam ng una silang nagpalitan ng atake ni Iyon. Ang tuyong meridian niya ay parang may kaunting buhay. Subalit ang mga sumunod na pangyayari ay nagpakita na halos tiyak na guni-guni lamang iyon. Gayunman, ayaw niyang isuko ang kahit katiting na pag-asa. Baka may paliwanag ang kanyang guro. Guro, may nais po akong sabihin, bigla niyang sambit. Oh, ano yon? Seryosong tanong ni Matandang Su habang binagalan ang lakad. Isinalaysay ni Lin Sintong ng detalyado ang lahat ng kanyang naramdaman. Nagulat si Matandang Su. Ang tuyong meridian ay biglang gumalaw. Paano nangyari yon? Napahaplos siya sa kanyang balbas at malalim na nag-isip. Ilang taon na niyang pinag-aralan ang Yin Meridians, umaasang magamot ito, ngunit lagi siyang nabibigo. Gayunman, dahil sa pananaliksik, siya ang isa sa pinakamarunong tungkol dito. Ang Yin Meridians ay parang tigang na balon, hindi ito makapaghawak ng enerhiya. Ngunit ayon kay Lin Sintong, may bahagyang pag-agos ng enerhiya habang nakikipag-sparring siya kay Iyon. Kahit guni-guni lang iyon, sineseryoso ito ni Matandang Su. Pumunta muna tayo sa tribo ng tao. May appointment ako sa pinuno ng Dragon Vanguard. Pinapaghanda ko siya ng impormasyon tungkol sa Purple Cloud's birth. Pag nakuha ko ang datos, saka natin ito pag-uusapan. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta ni Matandang Su sa Cloud Wilderness ay para sa Purple Cloud's birth. Nais niyang malaman kung may kayamanang lumitaw doon at kung maaari niyang baligtarin ang kapalaran ng kanyang alagad sa pamamagitan nun. Tungkol naman kay Iyon, baka ilusyon lang ang lahat ng sinabi ni Lin Sintong. Kaya hindi umaasa si Matandang Su. Pero ayaw niyang palampasin ang kahit maliit na pagkakataon, kaya balak pa rin niyang siya sa atin ito. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan mo pa-like at pa-share na rin ang ating video at pwede ka ring mag-iwan ng comment at huwag kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.